Bali, nanay at tatay mo ba si Eli at si Telma Ubatay? Tama ba? Yes po. Okay, so ano nangyari? Sabi dito sa report sa amin, pauwi ba sila? Biglang nagkaroon ng pagyanig, lindol, dyan sa Bukidnon, Davao Road? Opo, sir. O, kailan yun nangyari? Nung Sabado ba? Tama? Sabado na alas 10 ng gabi. Okay, so gabi na. Naku, tapos? Yes po. O, tapos, Galing sila sa Quezon. Quezon, and then? Then, pauwi na sana sila sa bahay namin. Okay. Yan, hindi siya nakadating sa bahay kasi yung yung daan dito, landslide. Sa Okay. overview. Okay. So bali gabi nangyari tapos yung lindol pero saan sila anong ginagawa? Saan sila? Alam ko ba parang info yata sa akin parang nagtitinda ba sila sa palengke? Doon ba sila galing? Yes po, sir. Doon sa Quezon. Na Saturday ng gabi, sir, umuwi sila sa amin kasi pag linggo, magsimba man sila si mama, sir, o si papa. Tapos, tuwing linggo man sila magsimba. Tapos iniwanan nila ang tindahan doon sa market sa Quezon. Tapos pagka linggo ng umaga, papunta na sana sila sa Quezon kung ito nangyari. Sila ang nagkataon nga, sila ang naatdan sa landslide. Nagtaka na lang kami nga, alas 11 ng gabi, hindi pa nakadating yung magulang namin. Anong info sa inyo? Hanggang ngayon, bali ngayon, Martes na, wala pang report kung nasaan yung magulang mo? Dito man kami sa area sa landslide, sir. So nakita naman namin na maraming nagtulong dito nga mga taga-government. Kami mismo nga mga tagtungod, hindi na lang kami nagpunta doon aron sa pagpalapala kasi ang mga yuta ba magdahili, sir? Okay. Oo. Anong sabi ng mga opisyal doon, yung mga otoridad kahit sa LGU, wala ka bang makukuha na ng impormasyon sa kanila? Sila lang dalawa lang ba nawawala? Oo, silang dalawa. Sa ngayon wala pa gid kaming nakita nga information sa kanila kasi hindi pa nahanap pero mayroon namang nagtulong dito, mayroong mga aso nga dala sa mga sundalo nga para mahanap ang kanilang mga katawan doon nga nabaon sa lupa. Tapos ang sabi naman nila nga kami mga tagtungod hindi lang daw kami mag-alala dahil ang gusto namin sir nga kahit patay man sila or buhay nga makita namin kami mga anak kasi masakit sa amin sir ba nga hindi namin makita. Kaya nga Esther. Kaya kami ng hingi ng tulong sa kanila dito. Tapos nagsabi naman sila sa amin na hanggat kaya nila, marami naman silang tumutulong doon. Kaya ipaubayan na lang namin nga sila na ang pumunta doon sa maghukay. Kasi delikado man maraming tao maghukay doon. So ngayon Esther, bali meron ng search operation ginagawa mga otoridad. Oo. So yung pinag-uusapan natin yung Bukidnon, Davao Road ba yon? Yung sabi nyo nagkaroon ng landslide, tama ba Esther? Yes po. Okay, ibig sabihin yung lugar na ngayon, sabi mo nandiyan ka ngayon, hinahanap pa tapos may mga reports ba na may iba rin nawawala aside dito sa mga magulang mo? Wala man sir, yung mga magulang ko lang naman ang nandito ang nabaon at saka yung bao-bao, motor, mga bao-bao sir. Okay. Wala namang ibang hinuon. Sila lang isa ka pamilya, isa ka magtiayon. Sige. Sandali Esther, nasa linya na rin ng telepono si Mayor Pablo Lorenzo III. Siya ang Quezon Mayor ng Bukidnon. At alamin natin kung ano na yung mga hakbang na sinasagawa nila. Siguro pwede mong pakinggan at pwede ka manawagan mamaya. Mayor, good morning si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Okay. Mayor? Yes. Oo. Kausap ko lang si Esther Ubatay, yung magulang niya si Eli at Telma Ubatay. Until now ay hindi pa rin nakikita dahil yung nangyari lindol nung October 18, Sabado
dyan ho sa Bukidnon Road, yung ano, Bukidnon Davao Road. Ano ho bang Yes. update natin dun sa whereabouts ho nitong si Eli at si Telma Ubatay? What happened sa kanila is they were riding yung what do you call it? We call it bao-bao here, tri-wheel, no? Okay, I think that's made in India. Okay. They fell there. We found the vehicle already. Nakita na namin yung vehicle. Pati nalaglag? yung mga, Nahulog? pati yung mga kanila, personal effects, slippers, mga ganon. Oh. Lalim, very deep. Oo, nakita. Very May deep. video dito eh. So, pero yung bangkay nila, kung if ever man, wala hindi makita? Hindi pa nila i-declare na bangkay. Oo. Today siguro, they're already parang they're there now to assess kung today they will declare na retrieval operations na. But Okay. until then, we cannot declare them dead yet. Yes, syempre, wala pa. In the absence of the corpse. Pero, No, not only that. I think 72 hours before they can declare something Okay, like okay, that. oh. Okay? I In fact, hope- hindi pa namin nagamitan ng equipment. okay, I hope nga that they survive, no? Pero nakikita ho natin sa video ngayon, napakalalim ho pala nung bangin eh. 'Di ba na binagsakan? Pero confirm ho na may testigo ho ba na sumakay sila doon sa sinasabi niyong baw-baw o yung tricycle? Ayun ang ginagamit nila. At saka hindi na Okay. sila nakauwi. At nakita na yung hindi Oo. tricycle O, yan. baw-baw It's more nga, like yung na tawag parang nyo. tuktok na makita Tuktok, mo sa Sa mga Ganon. sa Thailand, yung tok-tok, yung gano'n, di ba? Something like that. Oo. So, confirm nga yun, meron talagang bumagsak doon sa bangin. Yes. Nakita yun, Oo, nakita yung oo. sasakyan. Nakita na yung sasakyan nila, nandyan, identified na. Ano yun? Silang dalawa lang doon o meron din driver yung tok-tok na yun? O yung No, tricycle? sila dalawa. Dalawa lang. missing ngayon. So I would assume yung Eli ang nagda-drive. Parang gano'n, pauwi na sila. Maybe they were coming from there. They were vegetable vendors din sila. So they came from we call that tabo, where they yung sa mga tao doon sila magtinda. Pero ang lalim ho nung bangin eh, no? Ewan ko lang, sana ho, maganda ho, nakasurvive sila o whatever. Pero, Mayor, yung bang nakikita namin sa video, yung ba yung kaya nagkaroon ng landslide o kaya para nagkaroon ng bitak na malaki eh, di ba? Because Yes. of that lindol? Because of lindol? Oh. There are some saying that there was a slight earthquake that evening. Pero basically, ang nangyari dyan is saturation with water yung lupa. Na-erode, Tumigay. na-erode. Oh. Yung underneath. Kasi that is built up. So the DPWH sent experts here already. The regional director, in fact, was here again this morning. She was here on the day and the morning that happened. Mhm. And we expect namin baka darating din si Secretary to see what can be done. So we already have a solution kung paano. Kasi ang problema dyan sa daan na yan, the big problem, that is the main road from Cagayan de Oro to Davao, which are the main cities of Mindanao. So can you imagine the amount of commerce and Tama. packet that goes to that road? Kasi Plus, of course, passengers. Parang Mga estudyante. masyado na apektuhan yun. At saka mukhang marami ho na apektuhan na dumadaan dyan sa highway na yan eh. Talagang bumigay. Yung malaki kalahati. Ang daming na-complain ngayon. Oo. So we're trying to find a way. Siguro, according to DPWH, baka within 10 days, less Nako, than 10 oo. days, baka we Nako. can reopen the road. Okay. Magre-route Oo. kami konti sa Okay. side. Pero, Mayor, for now ho ba, silang dalawa lang ho ba ang reported Yes. missing o wala nang iba? Ganon? Wala nang iba. Wala nang Okay. iba. Nobody, wala nang iba naghanap. There was at first, may nagsabi, may pick-up na hulog, may Yeah. 10-wheeler. Pero ganon. wala naman, man. negative. Wala Okay. wala nakita. Okay. Mayor, I will give this opportunity para kay Manang Esther no na manawagan sa inyo. Okay lang ba, Esther? Yes. Pwede Yeah, ba? by the way, let you know, kawawa yan sila. Last year, nagkaroon din ng baha doon sa unahan of this road, and they lost their relatives also. Wow, Tatlo. kawawa naman. Oh, the same family. Okay. Mm, So very sad. Esther, please, kung nandiyan sa linya si Mayor, pwede ka nang manawagan muna kung ano mga gusto nyong magawa. Oo. Yes, of course. Esther, go. Esther? Go ahead. Hello, sir. Oo. Yan, Sige, si Mayor, go. nasa linya. Ano ba ang panawagan mo kay Mayor for now? Esther, nasa linya ka. Ay sa ngayon, sir, nandito kami sa area. Nandito rin po ang mga tauhan ni Mayor. So, kanina, pagdating namin dito, sabi ko sa kanila sa mga tauhan ni Mayor nga, sana matulungan kami makagamit ng mga heavy equipment kaya haron madaling makuha. Pero nag-agad sa proseso, sir, dahil yung yuta dito, ang lupa dito, gumuho, baka daw biglang gumuho.
hirap kasi magtagalog, sir, eh. Hindi makain. Oh. Di bale, di bale. Binisaya ta, sir. Pasensya na po, sir. Yan ang Oo. hiling namin. Yan ang Oo. hiling namin kanina. Nandito Oo. man ang iyahang mga staff. Tapos, nag-explain ang mga staff ni Mayor dito sa Quezon na ganito, hindi basta-basta nga kuan dahil hingi kami ng tulong nga, sir, sana magamitan ng mga heavy equipment, pero dili man basta-basta magamitan ng heavy equipment dahil sa lupa dito, kamulong buho. Yes. Dahil Pero Sige. ganito na lang, sister. Sige. Ngunani. Yes. Sige, sige. Ang May, ingon nila, okay, Mayor, sige, go. pwede naman na masudlan karon. Dili gid sila primero mo gamit kay basig buhi pa ang inyong kuan, makabuhay pa. Makabuhay pa, puta, di oo, magamitan tama. na kuan. Kanig Pero Mayor, today- ang pero today, murag pasulod sila. Natrap lang sila Sila sa na kung ilalim. hignan. Sige po. Sige ho, at least nabigyan ho natin ng linaw, no? At nandiyan ho si Mayor, napakinggan si Ay, Manang ang dami. Esther. Oo. You know, ang Okay. dami naghukay doon, pati pulis. There are over 60 policemen Sige there po. na nagtulong. Sige. Army, yung dito sa staff namin, dami sila. Mano-mano lang talaga. Okay. Sige po, Mayor. Maraming salamat sa oras at medyo Yes. ano na tayo, naubusan na tayo ng oras. Salamat to. At saka kay Manang Esther Ubatay, siya ho yung anak ng nawawala si Eli at si Telma Ubatay at si Mayor Pablo Lorenzo III dyan sa Quezon, Bukidnon.